what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Bobs TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga babayan at ito, pag-usapan natin, Pangulong Bongbong Marcos. Nako po, ito ang inaantay ng ating mga babayan, no? Ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay nananahimik ngayon at ito, no, ang inaantay ng mga supporters ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ano po ito mga babayan? Yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Okay, so ito, wag na natin patagalin yan mga babayan. Dahil nagsalita na po ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito po yan mga babayan. No? Ito inaantay, no, ng mga supporters ng ating Pangulo. Ano nga ba itong inaantay ng supporters ng ating Pangulo? No, ang ilabas niya, no, ang kanyang pangil. Ilabas niya yung kanyang tapang mga babayan. Kasi napakabait ng ating Pangulo eh. Ultimo si Senator Ping Lacson, no, sinasabi niya na napakabait ng ating Pangulo. At nakikita natin niya mga babayan na hindi po siya, no, sumasagot doon sa mga akusasyon sa kanya. Lately, nakita natin, no, na siya ay nagsalita tungkol, no, doon sa kanyang kapatid sa mga binitawan ni Senator Amy Marcos. At ngayon, eto, nagsalita na po ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Tungkol naman ito kay Saldico, mga babayan. Nagsalita na po siya dahil, sabi po dito sa balita mga babayan, bina-blackmail daw po, no, ang ating Pangulo o ang ating gobyerno netong si Saldico. Mga babayan, ganon ka-desperado etong si Saldico. No? Bina-blackmail yung ating Pangulo. Ha? Dito makikita natin mga babayan na talagang wala nang ligtas etong si Saldico. At dito, no, kung ikaw ay nang ba-blackmail, ibig lamang sabihin, mga babayan, ay meron ka talagang ginagawang hindi maganda. No? Ito po sabi sa balita, President Ferdinand Marcos Jr. said the camp of former Ako Bicol Party List Representative Saldico allegedly attempted to blackmail the administration. According to the President, nilapitan kami ng abogado ni Saldico at nagtatangkang mag-blackmail na kung hindi po namin kakanselahin daw ang passport niya, hindi na raw siya maglalabas ng video. No, kung maalala natin mga babayan, no, pinapakancel na po ang passport netong si Saldico. At yan nga po mga babayan, no, ang sinasabi ng ating Pangulo. Bina-blackmail daw po ang administrasyon netong si Saldico na kung hindi daw po kakansilahin yung kanyang passport, hindi na raw siya maglalabas ng video. Sa tingin ko ito po, no, kung bakit ayaw niya ipakancel yung kanyang passport, mga babayan, para makagalaw po siya ng maayos sa ibang bansa. No, habang siya ay nasa ibang bansa ay makakagalaw siya ng maayos. Kung maalala natin, ito pong si Attorney Harry Roque ay kansilado na po ang passport mga babayan. At hindi na po siya maagalaw na maayos ngayon sa ibang bansa. O, sabi ng ating Pangulo, Marcos Jr. stood firm declaring, I do not negotiate with criminals kahit maglabas ka na ng video ng lahat ng kasinungalingan mo na pag-destabilize sa gobyerno. The Chief Executive also warned, gusto kong malaman mo, Saldi, makakansela pa rin ang passport mo. Hindi ka na makakatakas sa hustisya. Yan ang magaling. Di ba? Yan ang magaling, mga babayan. Di ba? Palakpakan natin yung ating Pangulo. Ito yung inaantay ng mga kababayan natin. No? Yung mga ganitong klaseng salita sa ating Pangulo. Yung ganitong matapang na pananalita sa ating Pangulo.
'Di ba? Hindi yun nananahimik siya kasi sobrang bait niya eh. 'Di ba? Natutuwa yung mga kababayan natin na napakabait ng ating Pangulo. Pero, no, marami nga nagsasabi na lumabang ka na, President Bongbong Marcos. Magsalita ka na. Ipagtanggol mo yung sarili mo. Laban dito sa mga tao na to. O ngayon, ano na masasabi na itong mga DDS na to? Sigurado sasabihin nila, kaya sumagot yan kasi may pinoproteksyonan niya talaga yung sarili niya. Diba? What do we expect dyan sa mga tao na yan? Sumagot o, kagaya nga ano sabi natin, no? Noong nakaraan, sumagot o hindi yung ating Pangulo, masama pa rin siya. Sumagot o hindi ang ating Pangulo, may masasabi pa rin sila. Di ba? O ito, panoorin natin itong video na to. Sabi nga dito, umabot na sa 12 billion ang kabuuang assets na na-freeze ng AMLC. Kabilang ang 4 billion na air assets ni Saldico, 3,566 bank accounts. Grabe no, 4 billion air assets ni Saldico. Tapos sasabihin niya walang napunta sa kanya. Sino niloko mo? Lokohin mo yung mga DDS, wag kami. Ha? Ginagago kayo nito. 4 billion air assets ni Saldico. Tapos wala raw siyang nakuha. Eh di wow. Eh di wow sa'yo, Saldico. Huwag kami. Oh, 198 insurance policies, 247 na sasakyan, 178 real properties at 16 e-wallets. Magsusumiti na rin ang ICI at DPWH ng ebidensya sa Ombudsman para sa rekomendasyon ng plunder, anti-graft, bribery at conflict of interest laban sa 8 kongresistang may-ari ng construction company. At malinaw ang aking posisyon, hindi ako makikipagnegosasyon sa kriminal. Kahit anong video ang ilabas ni Saldico, makakansila pa rin ang passport niya. Walang makakataka sa hustisya. Tuloy ang trabaho, tuloy ang paglilinis para sa pera ng bayan, para sa taong bayan. No, kahit anong sabihin mo, Saldico, cancel pa rin passport mo. No? Kahit anong gawa mo ngayon dyan, cancel pa rin passport mo. Oh. Eto, panoorin natin. Magandang araw po sa inyo lahat. Ito patuloy sa aking pagre-report sa inyo tungkol sa mga development sa mga kaso na hinggil doon sa mga flood control project. At i-report ko po na ngayong araw yung AMLAC, yung Anti-Money Laundering Council, nakakuha na po ng 2 freeze order. This brings the total amount of assets frozen to about 12 billion pesos. Kasama po dito ang mga air asset ni Saldico, ang value mga 4 billion. At bukod pa ron, meron po tayong nakuhang 3,566 na bank account, 198 insurance policies, 247 motor vehicles, 178 real properties, 16 na e-wallet account at saka air asset na frozen na. Umpisa lang po ito. Mas marami pong asset ay mafo-frozen para maibalik ang pera ng tao sa kanila. Ito po ang aming pangako that the money of the people will be given back to the people. Meron din pong development, yung ICI at saka ang DPWH, magsusumiti po ng ebidensya sa Ombudsman and magrekomenda sila ng kaso ng plunder, anti-graft, bribery, conflict of interest sa 8 congressman na may-ari ng mga construction company. Grabe, no? Kongresista ka na, may-ari ka pa ng construction company? Eh di ba bawal na bawal yun dahil conflict of interest? Di ba mga babayan? May proyekto sa DPWH. Lastly, meron po akong ibabanggit sa inyo. Dinapitan po kami ng abogado ni Saldico at nagtatangkang mag-blackmail. Ha?
Tatangka kayong mag-blackmail, ha? Tinatakot nyo pa yung gobyerno, pati Pangulo natin, ha? Na kung hindi po namin kakanselihin daw ang passport niya, Oh. hindi na raw siya maglalabas ng video. Agay! Oh, ayan. Oh. Para ano? Para maagalaw ka na malaya, makapagtago ka. Alam mo, Saldi ko, simple lang yan. Bumalik ka ng Pilipinas, no, sagutin mo lahat yung akusasyon sa'yo. Bakit ka nagtatago? Ha? Alam mo yung mga ganyang galawan, DDS na DDS yan eh. Oh, kita mo si Harry Roque. Di ba? Ayaw na rin bumalik ng Pilipinas. Oh. Ikaw, nagtatago ka na rin. Ayaw mo rin bumalik ng Pilipinas. Saka kababanat sa gobyerno. Ano yan? Di ba? I do not negotiate with criminals. Kahit maglabas ka na ng video ng lahat ng kasinungalingan mo na pag-destabilize sa gobyerno, gusto kong malaman mo, Saldi, makakansela pa rin ang passport mo. Yun. Hindi ka na makakatakas sa hustisya. Oh. Cancel pa rin passport mo kahit anong gawin mo. Ha? Cancel pa rin passport mo kahit anong gawin mo, Saldi ko. Ano sabi dito? Huwag kang bababa sa pwesto hanggat di mo napapakulong ang mga politiko na yan. Ilang dekada na kami pinagnanakawan, no? Pero kahit si Arroyo Erap Duterte, walang naipakulong. Kailangan may maipakulong ka. Yan na nga yung ginagawa ng Pangulo natin ngayon. No? Hindi puro ngal-ngal, hindi puro ngaw-ngaw. Ha? Hindi kagaya ni Duterte, mga babayan. No? Hindi kagaya ni Duterte. Sinabi na niya na meron, pero may napakulong ba? Wala. Sinabi lang niya. Noon na talamak ang korupsyon. Ang tanong, may ganito ba siyang ginawa? Kagaya ng ginawa ng Pangulo natin. Ngayon, dati umiiyak kayo tungkol dyan sa korupsyon. Ginawa ng Pangulo natin, nag-imbestiga. No? Gumawa ng hakbang, gumawa ng aksyon. O anong ginawa nyo ngayon? Yan ang problema sa inyo, no? Yan ang problema sa inyo. No? Sabihin na natin si Sara nagsalita dati tungkol dyan sa mga korupsyon na yan. May ginawa ba siya? Bilang Vice President, may ginawa ba siya na mag-imbestiga dyan? Oh, may nilabas ba siya na ebidensya tungkol dyan sa korupsyon na yan? Wala siyang pinagkaiba sa tatay niya, kay Digong, no? Kay Duterte. Kay Digong Duterte, mga babayan. Wala siyang pinagkaiba, puro ngal-ngal lang, pero walang ginawa. Oh. O ngayon, yung Pangulo natin, pinaimbestigahan yung tungkol dyan sa mga korupsyon na yan. No, at marami nang nahuhuli ngayon, kahit na sinasabi nga natin, no, kahit nag-uumpisa pa lang na maliliit yung mga nahuhuli, mga nasa baba. Pero, no, antayin natin yung mga mabibigat kasi mas mabibigat yung ebidensya na kailangan dyan. Hindi basta-basta. Yung ebidensya na kailangan para mapakulong yung mga matataas na yan, yung mga malalaking isda na yan. Diba? Gusto kasi nila mangyari, kasuhan nyo kagad. Hindi pwedeng ganun. Sayang ang effort. Pag ginasuhan niya na wala yung na walang matibay na ebidensya, sayang yung pagod. No, mababaliwala. Kagaya nga nung sinasabi natin, masisira pa. No? Yung administrasyon masisira si Pangulong Bongbong Marcos. Masisira lahat ng ahensya na nagpakapagod para dyan sa investigasyon na yan. Para dyan sa mga corrupt officials na yan. Para dyan sa korupsyon na nangyayari sa ating gobyerno. Masasayang lang. Hindi yan naiisip na itong mga DDS na to. Ano expect natin? Maliliit utak ng mga yan, di ba? Alright, so yan muli. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobsit sa Boss TV. Peace. I'm out.